Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong breaking news. Ito yung balitang nabaril si Kerwin Espinosa doon sa Albuera, Leyte. At ang napaka-breaking news nito ay nadawit ang pangalan ni Richard Gomez, si Guma, at si Lucy Torres ng Ormoc. Ano kaya ang nangyari, di ba? So ito, pakinggan natin ang balita. Ito'y ating kuhang video galing kay Attorney Claire Castro. Kala ko ba, lahat kayo gusto magsilbi sa bayan? 7 pulis mula sa Ormoc City PNP, kabilang na ang mismong police director, ang idinadawit ni Albuera Leyte Mayoralty candidate Roland Kerwin Espinosa sa naganap na pagbaril sa kanya kahapon habang nangangampanya. Itong mga binabanggit ko na pulis ay hindi nila jurisdiction ang Albuera. Sila ay naka-assign sa Ormoc City. Oo nga. So nakita niya doon? Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila. Yung tanghaga na word ay Bisaya for mystery or misteryo or talinghaga. Na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City, kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar. Nako, masisira ang pangalan ni Lucy Torres at Guma. Dahil nga kontrapartido tong dalawa eh. Ang sinusuportahan ni Kerwin ay kontrapartido nila Richard Gomez at Lucy Torres. At alam din natin na itong sila Guma ay supporter to ni Digong. At dahil kay Digong ay nakulong yung ama ni Kerwin at pinaslang din sa loob ng kulungan. Yun ay sa panahon ng tukhang ni Digong nangyari. Kaya ayon sa mga balita, pinilit lang daw tong si Kerwin. Sa panahon ng gobyerno ni Digong, pinilit na mag-self-confess na drug lord. Nasabihin niya, drug lord ako. Ngayon, merong kaso yun eh. Pagkatapos ng termino ni Digong ay sumulpot si Kerwin at nagsabi na hindi totoo yung mga sinabi niya dahil pinilit lang niya at nag-ano siya ng kaso, nag-counter siya ng kaso at nanalo si Kerwin sa kaso. Kaya sa mga newscaster na kinukonek pa yung pangalang drug lord Kerwin Espinosa ay dapat tanggalin na yung drug lord dahil nanalo na nga ito sa kaso, hindi na siya drug lord. Kasi yung drug lord na kaso niya ay wala na. Tapos na. 'Di ba? Kaya bigyan na lang natin 'to ng konting konting pagtingin na tao, 'di ba? Huwag nating kabitan na 'yan ng drug lord. Kasi wala na nga yung kaso eh, nanalo na siya. Pero drug lord pa rin eh. Ang sama pakinggan, 'di ba? Alam naman natin na yung panahon ni Digong ay basta't kalaban sa politika ay pinagbintangan ng mga drug lord. Katulad na lamang yung ama ni Kerwin Espinosa, di ba? Dahil sa ma-impluwensya na politiko ay pinatumba para pinagbintangan ng drug lord para makulong. Okay, so ito. Balikan natin Claire Castro sa kanyang YouTube channel natin to nakuha ang kanyang reaksyon tungkol dito. Sa Albuera. Ayon pa kay Espinosa, posibleng konektado ito sa pagsuporta niya sa tumatakbong kongresista sa 4th District ng Leyte na si dating Court of Appeals Associate Justice Vicente Ching Veloso III na matinding kalaban ni incumbent Congressman Richard Gomez. Pagsisilbi sa bayan, para mahalal, papatay? Bakit? Ang sagot diyan dahil sa digong tukhang mentality. Digong tukhang mentality. Patayan ka agad eh kapag may kalaban sila na medyo delikado sila sa politika. Pagbibintangan ka agad na drug lord. Meron nga dito sa lugar namin eh. Nailagay sa listahan ng tukhang isang mayor sa isang lungsod dito. Kaya hindi na tumakbo eh. Hindi na tumakbo ngayon dahil natakot, pero baka tatakbo na kasi wala na si Digong eh. Kulong na.
Yan ang mahirap kay Digong. Yung tukhang niya, nakadesinyo yung tukhang ni Digong para sa mga kalaban niya sa politika at pagpapabango ng kanyang image na iron fist, kamay na bakal. Pero actually, yung mga biktima diyan ay karamihan ay inosente at karamihan din ay kontra politika. Katulad nitong mga Espinosa, kontra ito. Kaya sila Digong at Torres at Lucy Torres ay nakinabang sa panahon ni Digong dahil na-eliminate yung karibal nila sa politika, yung ama ni Kerwin Espinosa. Yun ang katotohanan na hindi natin nakikita. Magaling maglaro si Digong ng itong may kasabihang hook or by crook. Kapag hindi ka nakuha sa hook, makuha ka sa crook. Grabe na kasabihan yun. Talagang tatapusin ka, di ba? Ililigpit ka. Kapag hindi ka makuha sa santong dasalan, santong paspasan. Yan ang kasabihan. Okay, balik tayo kay Attorney Claire. Mga kakli, di man natin sinabi na sila talaga si Lucy Torres or si Richard Gomez. Kaya parang nadadawit sa kwento ni ni Kerwin Espinosa Talaga. Di ba? Dawit. Nagkaroon niya ng hearing. Natandaan niyo yung nagkaroon ng hearing at nandun si Richard Gomez. Diba? Parang, sino ba yun? Nandun ba si Kerwin? Hindi ko na matandaan. Basta at the time, parang ang kinampihan niya yung war on drugs. Diba? But anyway, we cannot blame him for that. Malapit naman siya kay dating Pangulong Duterte at siguro, baka naging maganda sa kanila yung effect. Maganda nga. Diba? Tuloy natin. Bakit iniisip niyang sila Richard Gomez? Klarong-klaro na political ito. Di ba? Ayun kahit hindi niya ituro na kayo may gawa, sa kwento niya, ganun ang dating, mga clear. Di ba? Nandun pa rin yung pagbibintang ni Kerwin Espinosa. Grabe talaga ang mga kababayan, ang politika sa ating bansa. Di ba parang Mexico na kung hindi mo makuha sa patas na kampanya at patas na itong girian sa politika, patas na ano bang tawag nito na machineries, di ba, makinarya, yung iba ay doon na lang sa barilin na lang Yan ang tukhang mentality ni Digong, na aambusin na lang yung kalaban para manalo sila. Grabe naman yan, nanalo ka nga pero meron kang multo na sumusunod sa iyo, di ba? At kung hindi ka man makarma, ay yung mga anak mo ang makarma o mga apo mo. Bubuong angkan mo hanggang sa kaapu-apuhan ay makakarma at mamalasin sa kanilang panahon. Dahil nga sa nanalo ka nga, pero dahil pinaslang mo yung kalaban sa politika. Napakasama na yan, na konsepto ng politika sa bansa natin. Saan ba natin namana yan? Hindi ganyan. Dapat sundan natin kung ano ang ginagawa sa Amerika. Napakalinis ng halalan doon. Walang ambus-ambus sa Amerika. Yung bumaril kay Donald Trump, Iranian naman yun pala. Sinugo ng Iran na barilin si Donald Trump. Hindi yun mga Amerikano. Amerikano nga lang yung bumaril pero binayaran ng Iran. So, malinis ang sa Amerika. Hindi kagaya dito na ambusin ka kapag ang convoy mo ay napadaan sa bulubundukin na lugar, ay tambangan ka doon. So, katulad rin dito. Pagbintangan ka na drug lord para barilin ka. Kaya, sabi nga ni Attorney Claire, bakit ba kayo tatakbo? Anong meron, di ba? Bakit kayo magserbisyo sa bayan? Anong meron? Ano bang meron kundi kurakot, di ba mga kababayan? Ang meron ay kapag may project na, kahit waiting shed lang ay 1 million na. Ang tulay kahit na 10 million ay gawing 100 million. Ang mga highways, lahat ng project sa gobyerno. Ayan, hati-hati sila dyan. Galing sa barangay captain, papuntang mayor. Kaya kapag tatakbo ka manalo ka ng posisyon dyan sa pagka-opisyal ng bayan, ay meron ka talagang makurakot kung ikaw ay kurakot. Diba? Meron talaga yan.
Kaya nga nag-agawan eh. At yung iba ayaw matalo dahil gusto talaga nila na makaupo para makapag serbisyo kuno, pero yun pala sa likod ng serbisyo ay pera. Hindi kontento sa sweldo eh. Sino bang gustong maging mayor? Ma-stress ka lang dyan eh. Dami mong trabaho. Ngayon kung sweldo lang hinahabol mo, ang liit-liit lang ng sweldo ng mayor. Malaki pa yata ang sweldo ng vlogger eh. Pero nagiging milyonaryo sila, nakakabili ng mamahalin na sasakyan. Saan galing yan? Diba? Kaya tumatakbo ang mga tao sa public office sa gobyerno. Tumatakbo kapag halalan dahil magkapera nga sila, yan ang paniniwala nila na magiging milyonaryo sila kapag nanalo sila sa kanilang candidacy. So ibig sabihin, tumakbo para sa kurakot. Yan ang sagot sa tanong ni Attorney Claire kung bakit tatakbo kayo at gustong magserbisyo. Anong meron? Pera ang meron. Balik tayo sa balita. Well, tingin ko lang ng mga actor, mahirap naman mapagbintangan. So, ano ang connection ng mga pulis? Bakit nga daw nandoon? So, ang pinagbibintangan niya mga pulis ng Ormoc. Ang mayor ng Ormoc, si Lucy Torres. So, tingnan natin bakit nga ba. Wait lang mga actor, hanapin natin kung ano ang connection. Tingnan natin title Kerwin Espinosa survives shooting in Leyte campaign sortie. Actually, yung isang tao niya nabalil na, di ba? Saan ba yan? Meron na siya, ganun eh. May isang tao na siya na namatay. Napit nga. Sige, anyway, dito tayo. Self-confessed drug lord and Albuera Leyte mayoral Tibet. Alam mo, ito, di ba na-dismiss yung mga kaso niyan? Kaya siya ba nag-self-confessed drug lord dahil pinilit siya at the time? Kasi nanalo siya sa lahat ng kaso niya, di ba? Tungkol sa droga. Okay, so nanalo nga si Kerwin sa kaso kaya hindi na dapat ikakabit yung drug lord Kerwin Espinosa. Tatanggalin niya yung drug lord na word. Kasi tapos na eh. Nanalo na sa kaso na hindi nga siya drug lord. Alright, so yan lang ang ating balitang binigyan ng reaksyon courtesy ni Attorney Claire Castro ang tungkol sa pagkadawit ng malalaking pangalan Richard Gomez at Lucy Torres sa pamamaril noong April 10 kamakalawa lang kay Kerwin Espinosa habang nagkakampanya. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Paki-comment sa ating comment section sa inyong mga saloobin. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Paki-click ang red buttons at share nyo rin kung pwede para malaman ng ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.